Good morning po mga kaagapay. Ito na naman si Dr. Eugene Tan. At atin na naman pong sasaksihan ngayon yung pagbabakuna, yung last vaccine. Before po namin ilipat yung itong mga ready to lay po ito. So ang last na vaccine yan is yung ND, IB, EDS at Coryza with Salmonella syempre. Kasi kaya natin binabakunahan niya ng huli yung kill vaccine ay para po magkaroon ng karampatang proteksyon pagka siya ay nandun na sa laying period. Kasi pagka yan ay nangingitlog na, mas hindi na siya pwede masyadong galawin ng galawin dahil posibleng mabasagan ng itlog, bumagsak ang production at posible pang ma-stress, no? At hindi makabalik dun sa dami ng itlog na gusto natin mangyari sa kanya. So tayo nagmamask lang kasi medyo magabok po rito pagka ganito. Mas bihira kasi halubilo ng mga tao ito dahil naka-tunnel vent nga. So limited talaga yung nagbabantay. So tignan natin yung mga nagbabakuna para dun sa mga hindi pa nakakapanood ng vaccination. Ay makita naman nila kung paano yung mga ginagawang vaccination na system dito sa mga gantong klaseng manok at kung gaano kahirap na mag-alaga po ng ready to lay, no? Na mangingitlog po ng mga kinukonsumo nating itlog, yung mga common table eggs. So ito po mga classmates. So ito habang binabakunahan nila yan, sinasabayan na rin po nila ng bilang. Ito rin yung mga nakaraang grupo na nagbabakuna doon sa breeders. So imagine niyo mula doon hanggang dyan. Nasa mahigit 20,000 siguro yan. Tatlong tier, apat na tier po yan, apat na layer. Yan isa, dalawa, tatlo, apat. Yan. Yan po yung dami ng kanilang binabakunahan. Dito tayo sa kabila para makita natin yung mismong pagbabakuna. Ganito po yung tamang pagbabakuna. Hindi po siya kailangan mabilis pero hindi minamadali. Yun. Inaasinta po nila yan maigi. Dapat pinapatama po yan doon sa pitso. Hindi po kung saan-saan kasi pagka tumama yan sa loob ng lumagpas yan sa buto, yung bakuna papasok dun sa tinatawag natin yung kinalalagyan ng mga laman loob, magkakaroon po kadalasan ng infection yon at tumataas din ang mortality. Ito sanay na sa ganitong klaseng trabaho kasi kaya ganyan. At saka tingin ko medyo may bearing pagka babae, mas maingat, mas maalaga po. At hindi po masyadong barubal. Tingnan mo naman yung bata na yung kung humuli ng manok. Ito si ate ate, ikaw yung hindi, ito pala marami pala ngayong veterana dito. Nung nakaraan ikaw lang matanda doon sa kabila. Maraming veterano ngayon dito sa grupo na ito. Wala po silang linis. Pag walang linis kasama sila. Ayan. So all around dyan, linis, bakuna, debik, no? Debik, di ba? Pati debik yan. So sila yan. O yun. Tingnan natin tong mga gumagawa rito sa bandang gitna. Medyo, di ko alam parang ito yung grupo ng mga masungit. Pero hindi. Pero, bilib ako sa mga nagbabakuna na to. No? Kita mo, inaasinta talaga ng ayos. Hindi siya yung pagkatusok. Pagkatusok na ganun, karayom na ang pinanglalapag. So hindi ganon. Yan, so mas maingat po itong grupo na ito. So yun, yung iba nakakawala, mamaya yan pupulutin na pong lahat yan. So babalik tayo rito para makita naman yung sistema ng iba. Kung tama ba yung mga sinasabi ko na pare-parehas ang uri ng pagbabakuna nila dito. So ayan. Ito si ate, tingnan natin paano magbakuna to. Yun, yung nasa taas, hindi na pumasok ng eskwela yan.
Kaya nakatalikod, papagalitan ng teacher yan. Yan. Kung sino man ang teacher nito, ito po yung nagtatrabaho lang. Na sideline. Ayan, tingnan mo. Mabilis, pero hindi minamadali. Ganun po kasi dapat talaga. At yan po, kitang-kita naman ang refleksyon yan. Medyo hindi talaga kami masyadong pwera usog. Hindi naman kami tinatamaan ng sakit talaga doon sa laying. Kaya masasabi kong ayos ang pagbabakuna po rito. Nakita nyo yung mga sistema nila. Oh. Yan. Tapos yan, diretso bilang na yan. Ayun, oh. Ito yata. Ito ba ito yung mga bilang yan? 28 heads, no? 28 heads ang laman ito. Tama? Ayun, 28 heads laman, no? Ma'am, ito estudyante nyo to, ma'am. Pinapasok. So, tingnan natin tong kabila. Medyo magabok, kaya kailangan hindi kasi sila sanay magsuot ng face mask. Ito yung ganito. Dapat may ganito kasi medyo magabok, no? Parang maulap. Kaya dapat talagang naka face mask kung tutuusin. Pero ganun pa man, tingnan lang natin, medyo mailap ang mga manok natin dito ngayon. Silipin lang natin kung para makita nyo yung consistency kung paano sila magbakuna. So yun, ganun lang, hindi naman nila minamadali. Ito, estudyante nyo rin po ba ito, ma'am? Itong isang to. Ayan. Hindi pumasok. Ayan, so ayan. Ganun po. Pare-parehas talaga. So pare-parehas. Talagang maayos sila magbakuna. Inaasinta nila. Hindi nila minamadali. Hindi lang dahil nandito ako ngayon. Kasi makita nyo naman talaga yung galaw ng mga tao. Iisa po ang hagod ng hiringgilya. Hindi nila talaga yung masyadong madiin, no? Kasi pag masyadong madiin yan, pag sumugat po yung sa balat yan, hindi po ma-absorb ng ayos yung bakuna. Kaya ko po laging pinapakita sa inyo, hindi yan pabilisan, no? Kailangan efficient yung ating pagbabakuna. Hindi po siya po pwedeng minamadali. Pwedeng bilisan pagka kayo sanay na, pero hindi pwedeng nagmamadali pag nagbabakuna kasi mahirapan kayo nun. Hindi ayos. Hindi ayos ang magiging resulta. Nagbabakuna tayo para may proteksyon, hindi para masabi lang na may itinusok tayo, may binigay tayo. Yan. Ito, mas mga veterans to kung tutuusin. Yan. Silipin natin. Itong mas matatagal na tsak nagbabakuna itong mga to parehas lang talaga ang hagod ng tusok ng bakuna nila Ate, sino nagturo magbakuna doon sa mga bata dyan? Kayo? Kayo na? O iba? Kayo na rin? O sila na rin nagturo magbakuna, kaya ganun. Kaya ayos ang bakuna. Sino nagturo sa'yo, te? Dating bantay din nagturo sa inyo. Tapos tinuruan nyo na lang itong mga bata na to. Okay, yun. Ayun, ayos. So yun, I hope meron kayo natutunan ngayong araw na ito. Kung nagustuhan nyo po ito, video natin hinggil sa kung gaano kahirap mag-alaga ng ready to lay. Ito ay isang aspeto pa lamang ng pag-aalaga. Bukod sa sistema, management, yung pagbabakuna, malaking bagay po yun. So muli, ito po si Dr. Eugene Tan. At hanggang sa muli po, tayo lalabas naman na ng tunnel bend. At magkita-kita po tayo ulit. Inyo pong i-share at
i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel, Dr. Eugene Tan. God bless po.